ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, las 4:11 sa hapon. Gikan sa hulot balitaan sa PBS, Radyo Pilipinas, Iloilo. Gintipon sang bugos nga pwersa sa News and Public Affairs Division. Mga pagsaysay sa mga hitabo o aksyon, mga pananawan, kag desisyon, mga hibubunon sang napiktuhan na sektor, mga dalagpo nga balita diri sa Iloilo. Kag iban nga bahin sang Kabisayan nagkatungdan. Mga balita nga natipon sa sulod sang nagligad nga 24 oras. Inyo mapatian sa Headliners Was. Kagkaroon, yari ang inyong PBS News Team. Mayong hapon, ini ang Headliners Was. Martes, Abril 21, tuig 2026. Ini ang inyo tag balita, Joseph Paul Nobles sa Tarosa. Kagkaroon sa mga pangulong dinalan. Headline. Engkwentro sa Toboso resulta sa mabaskog nga koordinasyon sa militar kag pumuli agad tapuso ng insurhensya sa Negros. Headline. Governor Lacson king kasubong na dangatan sang 19 kag ginaligar rebelde sa Toboso, Negros Occidental. Gobernador liwat nga nagpanugyan sa mga rebelde nga magsungka. Headline. Big time rollback liwat gin patuman subong adlaw pila ka motorista naghingagaw patughong sa mga gasolinahan. Headline. Kagkaroon sa detalye na sang aton mga balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Resulta sa mas ginpabaskog nga koordinasyon sa mga soldado kag pumulo sa isla sa Negros ang serya sa enkwentro sa banwa sang Toboso nagresulta sa pagkamatay sang 19 ka rebelde. Sunod kay 3rd Infantry Division Commander Major General Michael Samson, bugos ang suporta sa mga residente sa lugar nga nangin dalan nagud makakuha sa importanteng impormasyon ang 79th Infantry Battalion kag mapatuman ang operasyon batok sa mga rebelde nga komunista. Sa nagluntad nga engkwentro na kumpiska sa militar ang mga armas, granada, bandolier kay iban pang importante nga kagamitan sa mga rebelde samtang yara na sa maayong kahimtangan ang nasamaran nga soldado sa nasambit nga engkwentro. Liwat nga nagpanawagan si Samson sa mga nabilin nga rebelde nga magsungka kag sikwayon ang pagpakig-away sa gobyerno. Bukas ang gobyerno sa pagbulig sa magasungka nga mga rebelde. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Kasubo ni Negros Occidental Governor Bong Lacson ang nangin kamatayon sang 19 kag ginaligar katapo sang New People's Army sa engkwentro sa Toboso. Patag sang gobernador masubo ini para sa ibang udlunsay mga Pilipino ang nagakontrahanay sa sini nga engkwentro. Liwat naman nga nagpanugyan ang gobernador sa iban pang rebelde nga magbalik na sa sabak sang gobyerno. Sunod sa gobernador may mga naghahanda nga programa ang gobyerno para hatagan ang mga rebelde sang panibago nga panugod sa ila pagpangabuhi. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa ibang panaton nga balita, big time rollback liwat nga ginpatuman subong adlaw pila ka motorista naghingagaw patugong sa mga gasolinahan. Detalye sang balita, Jenel Baclan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Dagko ang pasalamat sa motorista nga si Ramil Buayo Jr. sang lapo sa panibag-o nga rollback sa presyo sang gatong agin patuman subong adlaw. Nagpa full tank pa ng tricycle driver na si Antonio Santiago sang San Isidro La Paz sang nabalaan nga may rollback. Sa interview sa Radyo Pilipinas, Iloilo sa mga driver sila ginpahay nga kulang pang rollback pero makabulig na ini nga mabuhinan ng ilang gasto sa pagpatugong sang gasolina sa pinakauli nga presyo. Yara nag-average na 90 pesos ang litro ng diesel samtang 79 pesos naman to 80 pesos ang gasolina. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Isa na sang DOTR kag LTFRB ang distribusyon sang fuel subsidy sa pila ka operator sa Western Visayas. Ang nagligad nga semana sang nagsugo ng tagtaganay pa sa online cash transfer sa pila ka benepisyaryo suno kay LTFRB 6 Chief Transportation Development Office Attorney Maria Josette Abilar sa interview sa Radyo Pilipinas Iloilo.
Sa datos ng ahensya, yara sa ginabanta 13,000 operators sa Western Visayas kag Negros Island Region ang magabaton sang ayuda sa tion nga makumpleto ang kinahanglan nga requirements. Kumpirma naman ni ICAGCC President kag advisor Rizal Alido nga amat-amat na nga na-download sa kooperatiba ang balor 10,000 pesos nga ayuda sa mga operator. Sabahan sa mga drivers sa datos ng LTFRB6, ginabanta yara sa 11,000 ang target beneficiaries, yara na sa 2,000 ang natagan sang fuel subsidy. Sa mga wala sang fuel pasada card, mahimo nga ihatag man sang mano-mano ang ayuda. Sa din may guidelines kapag himo ng ahensya sa distribusyon sa tion nga makompleto ang proseso sang validation. Dugang naman ni Abeliar. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Western Visayas hindi apektado sa nationwide transport strike suno sa LTFRB. Detalye sang balita, Jenel Baclay. Padayon ng monitoring sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board Western Visayas sa ginaiwat nga transport strike sang pila ka transport group sa bilog nga pungsod sugod sa adlaw sang Abril 21. Ang maayo nga balita bangod diri sa Western Visayas ginpahayag ni Attorney Abiliar nga wala pa sang nabaton nga report ang ahensya nga may nagupod labi na sa transport co-op. Una na ginpahayag ni WVA TTCCI Advisor Rizal Alido wala sila nagasuporta sa untat biyahe kag padayon naman ang biyahe sa ilang mga miyembro nga kooperatiba. Suno kay Attorney Maria Josette Abiliar, spokesperson ng LTFRB, hindi naman mapangduha-duha ang ahensya nga mag-issue ng show cause order sa mga PUV kag PUJ nga madakpan nga naguntat biyahe kag pagapangayuan sila sang paathag. Para sa Bagong Pilipinas, Junel Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Hadayon ng monitoring sa Land Transportation. Nagapabilin nga pa sa tolerable o kung ang air quality sa Metro Iloilo nagapabilin nga sa good sa fair level suno si DNR apang CHO nagpanugyan sa vulnerable sector nga magsuksok sa kyapon sa face mask kung magwa. Detalya sang balita, Emiro Sanchez. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Bilang nayara sa tolerable o acceptable standards ang air quality sa Metro Iloilo. Sandig sa assessments ng Department of Environment and Natural Resources o kung DENR, Environmental Management Bureau Region 6. Sandig sa ahensya, yara sa good to fair ang air quality index levels base sa ilang nga pinakaulihing nga air monitoring as of April 21 sa ilang nga station sa Oton, San Miguel, Pavia kag sa Garden of Love sa Iloilo City. Suno sa ahensya hugot nila nga ginabantayan ng Metro Iloilo Airshed matapos ang report sa haze sa Metro Cebu kag Manila. Apisar nga tolerable pa kag yara sa acceptable standards ang air quality sa Metro Iloilo. Nagpanugya naman ang DNR EMB kag Iloilo City Health Office sa vulnerable sector. Ilabi pa ang mga bata, katigulangan kag ang mga individual na may respiratory conditions kag pulmonary ailments na magpatuman sang precautionary measures. Suno kay Dr. Mary Ann Diaz, head sang CHO, dapat gihapon nga maghalong ang yara sa vulnerable sector kag dapat magsuksok sang face mask lakip sa iya panudyan mo ang paglikaw o kung paglimita sang outdoor activities kung mataas ang level sang polusyon. Pagsirado sa mga bintana agud ma-improve ang air quality kag pagsuksok sang face mask para sa mga vulnerable sector. Recent EMB report, ang aton nga air quality index of Iloilo City remains fair. Now, the air quality may vary due to changing pollution or pollution sources or levels. So, ang air quality today is generally acceptable naman, but may be sensitive to those with respiratory conditions like sa mga asthma, mga COPD, and other pulmonary ailments, as well as sa mga ating kabataan and sa ating mga elderly individuals. So, the Iloilo City Health Office advises to take mga precautionary measures, like avoid and limit outdoor exposure, especially kung ang pollution level is high. And then, to stay indoor, if possibly, close the windows and improve indoor air quality. Ato pa ni Malay, hindi pinasagad may mga burning ng mga activity like burning of candles, mga incense, or whatnot. And then we should... Ang kabayan sa pagpahayag ni Dr. Mary Ann Diaz, ang City Health Officer. Para sa Bagong Pilipinas, Emerson Siguro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News.
Wala sang ashing events nga nabalag ang FIVOG sa kanlaon sa makaligad nga 24 oras. Apang may ara sa gihapon sa volcanic earthquake nga naglabot sa 25 lakip ng isa ka tremor nga naglawig isang 4 ka minuto. Naglabot naman sa 1,811 ka tonelada ang asupre nga ginpagwa sang bulkan sa Abril 20. Nagapabilin sa alert level 2 ang bulkan kanlaon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Bukod ng inakundina ni Iloilo City Mayor Raisa Trenyas ang naglutan ng insidente sang sexual abuse sa isa ka minor de edad sa distrito sang Molo. Suno sa alkalde bilang opisyal kag bilang isa man kay Iloy hugot niya nga ginakundina ang nasambit nga insidente. Hinpag niya nga isa ka seryosong ubutang nga nagakinanglan sang madasig, coordinated kag compassionate kapag aksyon ginpahibalo na siya ni ICPO Director Colonel Wilbert Parilla nga na-file na sang kasong 3 ka minor de edad nga mga suspect nga na sa balay dalayunan kag ang isang ara sa Crisis Intervention Unit. Nagmando ang alkalde sa City Social Welfare Development Office kag Women and Children Protection Desk ang ICPO natutukan ang nagluntan ng incident agud mapasiguro nga makabaton ang biktima sa nagakaigo nga proteksyon, psychosocial support kag bullying. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Wala ginatolerar sa Department of Interior and Local Government 6 sa mga opisyales sa barangay nga involved sa illegal nga aktibidad labi na sa illegal nga droga. Suno kay DILG 6 Director Juan Jovian Ingeniero, ang mga opisyales sa barangay nga involved sa illegal nga droga ang kabahin lamang sa problema bangod may katungdanan man ang mga pumuloy nga i-report ini sa mga otoridad. Dapat makigbahin ang mga pumuloy agud hindi maglapta ang problema sa komunidad. Para makabulig sa kampanya kontra illegal nga droga ginaduso sa DILG 6. Kaupo ng pide nga ipatuman sa mga barangay drug-free workplace program sa ding ginapaidalom sa drug test ang mga official sagot mapakita sa publiko nga seryoso ang barangay sa pagpapasa problema sang illegal nga droga. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagaisahano ng Iloilo sa tanang probinsya sang riyon nga nakabalag sang mas manubo nga inflation rate sa nagligad nga Marso. Ang probinsya nakabalag sang 3.4% sang Marso 2026 nga mas manubo kundi paangit sa 3.8% sang Pebrero 2026. Nagka-record sa may pinakamataas nga pagsaka ang Capiz nga nakabalhag sang 3.3% sang Marso halin sa 1.6% sang Pebrero. Ang Aklan nakabalag sang 4.9% sang Marso halin sa 3.4% sang Pebrero. Ang Guimaras nakarecord sang 1.6% halin sa 0.4%. Kag ang Antique may 3.1% halin sa 3%. Samtang may 1% kapag saka ang nabalag sa Iloilo City may 3.9% sang Marso halin sa 2.9% sang Pebrero. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Healthcare Proxy Ordinance gimpirmahan na ni Iloilo City Mayor Isa Trenyas. Detalye sang balita Emiro Santiago. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Ginpirmahan na ni Iloilo City Mayor Raisa Trenyas ang Healthcare Proxy Card Ordinance nga iya ginakabig nga dako nga tikang para maprotektahan ang ikaayong lawas sa mga Ilogo. Sa idalom sang Healthcare Proxy Ordinance, makhimo na maka-appoint sang kaugalingon nga health proxies o kon healthcare agents nga maghimo sang kritikal nga medical decision sa mga ospital o kon healthcare facilities. Target sa niya mabuligan ng mga miyembro sang LGBTQIA+ community, mga laon katigulangan, balo o kung mga Ilonggo nga wala na sang nabilin nga pamilya, agud may ara sila sang health proxy nga magahimo sang kritikal nga mga health decisions. Sunod sa alkalde ang ordinansa, makahatag sang seguridad, dignidad kag equal access sa healthcare ilabida sa mga nagaisahano na lang, wala sang immediate family o kung gusto magtala na sang partner o kung trusted individual. Ang syudad sang Iloilo, ang 11 nga local government unit sagwa sang Metro Manila nga nag-aproba kag nagpatungan sang makabig nga landmark legislation para sa ikaayong lawas. Para sa Bagong Pilipinas, Emiro Santiago, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Gindala sang Iloilo Provincial Health Office kaupo ng local government unit sang San Dionisio ang mga essential health services sa mga puno isang barangay Talo-Ato kag kaiping nga komunidad. 24 ka benepisyaryo nakabaton sang lipid-based nutrient supplement samtang 34 naman ka pamilya ang ginatagan sang iodized salt bilang bulig sa nutrisyon sa mga pumuloy. Masobra 50 naman ang nakaagom sa medical consultations samtang 39 ka residente ang nakabaton sang dental care, lakip ng oral hygiene kits kag fluoride varnish. 15 naman kakabataan ang nakabaton sang circumcision services
Samtang first aid kag health advocacy sessions naman para sa 17 ka benepisyo. Radyo Pilipinas News. Nagapanghanda na ang Iloilo Province Startup Development Committee para sa nagahilapit nga startup promotion event sa Marason nga bulan sang Mayo. Kadungan sini nagsapol ang technical working group sang komitiba agud hambalan kung paano masuportahan ang mga negosyo lokal. Natandog sa sinapol ang mga estratehiya kag koordinasyon sa mga local government unit nga may dako nga papel sa pagpabakod sang startup ecosystem sa probinsya sang Iloilo. Katuyuan sang startup promotion event nga magatag sang mas madamong oportunidad sa mga aspiring entrepreneurs, small business owners kag innovators. Radyo Pilipinas News. Nakabaton sang 18 ka reklamo ang DILG 6 halin sang ginlunsar ang anti-EPAL policy. Sunod kay DILG Director Juan Jovian Ingeniero, ang tanan nga reklamo nga ila mabaton ang ila ginasumite sa DILG Central Office. Sa pagsumite sang reklamo ginatun-an sang legal services ang ahensya ngun dapat pasakaan kaso ang ginareklamo o kung kinahanglan mahimuon nga pagbag-o sa polisiya. Ginemplo naman sang opisyal nga sa Roa City madasig naman ginpakakas ni Mayor Ronnie Dadiva sang isa ka tarpaulin nga arang iya itsura. Katuyuan sang anti-EPAL policy nga madusong profesionalismo, malikawan ang mga institusyon nga magamit sa pagpamulitika kag magtutok gid lamang sa pagserbisyo sa pumuluyo. Radyo Pilipinas News. Philippine Standard Time, alas 4:27 sa hapon. Kagamihan ito manatipon nga balita sang PBS Radio Pilipinas Iloilo News Team. Martes, Abril 21, tuig 2026. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa, Tarosa, Radio Pilipinas, Radyo Publiko. Martes, Abril 21, Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo